Amen. Praise the Lord. Glory to God. Welcome po sa atong praise God. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating prayer, meron na po tayong mahaba po ito, pero gawin natin short dissertation. Kay Wesley Dwell pa rin po siya na series. Ang pamagat po nito ay Touch the World Through Prayer. So, ulitin ko po, touch the world. Pwede bang kamayan natin ng katabi natin? Iba kasi yung kumusta na kilay lang eh. Kumusta ka? Di ba? Dito, touch the world through prayer. Kaya, nung una sabi ko, touch the world. Minsan, kasi, parang inisip mo, touch. Pwede namang, yung bang pray ka na, Pero, ibang, dito, diin ng, dito, yung author ng, ni Wesley Dwell. Sa topic po ito ng chapter 24. Let Jesus and Paul guides your prayer. So, guide through, itong mga interaction. Paano, ang mga study lang po dito ay regarding Jesus, kung paano po siya gumalaw nung time na nandyan siya. May text po tayo dito na pinili ko kasi ang Wesley Dwell, wala po siyang diretso siya narrative. So pumili po ako ng isang text po dito para po natin mabasa. Sa Mark 16:17-18, and these signs will accompany you, those who believe in my name, and they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes, and with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people, and they will get well. Now, siguro ngayon malayo na tayo sa pagkatapos ng New Testament. Ilang years na tayo, 2,000 years, di ba? Pero pag basahin mo yung Old Testament, hindi sila ganon yung touch. Bawal nga sa kanilang lumapit pag may sakit eh. Kaya kakaiba nga si Jesus. Makikita natin ng mga interaction ni Jesus, siya, nagtatouch siya. Nagugulat ang mga Pariseo ngayon, ang mga priest. Bakit ganun siya? Ibang klase si Jesus. Kaya ngayon sabi nga po dito ng author, let Jesus and Paul guide us in our prayer. Kasi minsan unknowingly, minsan ganun din po tayo di ba? Minsan natatakot tayo na parang magkaroon ng engagement, lalo na mga ganong bagay. Pero si Jesus ay tuturuan po niya tayo kung paano talaga. Sabi nga dito, they will place their hands on the sick people and they will get well. Sa Old Testament, pag may may ketong, hindi ka nga pwedeng lumapit, baka pwede ka magpadala ng tupa doon, then ialay. Pero yung touch, yung lumapit, bawal yon. Bawal sa law ng sa time ng Old Testament. So, kaya dito po, ito pong topic nito, more on touching, not just merely prayer, in utterance, pwede ka mag-pray. Let your kumbaga yung infirmities, yung sickness mo mawala. Pero kikita mo sila Paul, sila Peter, naglayhan sila. So, importante po yung palang touch, yung touch. So, harvest of souls. So, si Jesus daw, sabi dito, nakikita niya at nakita po niya, siyempre naman, hindi sila Peter ay mga Jew. Alam din po nila yung mga, kumbaga, nakagis na nila na bawal ng ganyan. Bawal yung touching. So, Jesus has a concern for your world today. Meron din concern si Jesus sa world natin today, which also he observed sa mga disciples po niya. It was the same concern he had when he was on earth. Yung concern ni Jesus ngayon, sa atin ngayon na sa era, the same din sa time ni Jesus. So, yun nga, that the harvest be reaped. So, kailangan, may malaki pong mission po dito, yung harvest, harvest. Nandiyan na yung harvest. Meron naman siguro may mga palayan dito, si Kuya Tony. May palayan na. Alam natin na hinog na yung palay. Hindi na natin pwedeng sasabihin na hayaan na lang natin yung palay. Tingnan na lang. Pag right time ng harvest, talaga harvest ka dyan. Or else, baka
pupuntahan ng mga ano yan, mga peste like yung ano, yung mga daga. Kasi nga yun nagsabi ng kapatid ko, "Manay, magano tayo, magpalayan tayo." Gaya-gaya lang din. Sige, kasi nag-retire si Mama, mag-ano tayo ng kunting palayan. Yung wala tayo experience. So, padala ka na ng ano, kasi magtanim na tayo. Hindi naman tayo dito kinsinas, di ba? Antay ka pa ng isang buwan minsan para makapadala ng pangbinhi. So, na-late kami. Na-late kami ng pagtanim. Good adning po sa atin lahat. Okay, so na-late kami. Sa madaling salita, na-late kami ng pagtanim. Nakatanim ng iba. Akala ko okay lang din yun. So, na-late din kami ng harvest. Kuya Tony, alam mo yun, di ba? Pag late ka ng harvest, ibang isang buwan na, nag-harvest na sila. Sa'yo, pulang-pula. Nung pulang-pula, so pala yun, atakein pala ng daga yun. Kasi wala na ubos na lahat. Kasi inani na, ikaw na lang. Sabi ko, ba't malit ang ani natin? Tagal mo magpadala ng pera Late tayo mag-ani ngayon kasi late tayo nagtanim. Nasisi pa ako. Ako ba may kasalanan? Nag-capital ka na nga, may kasalanan ka pa. Kaya, ito din po, ngayon, harvest na. Nakikita na ni Jesus na talagang harvest time. Pero iba yung pananaw ng mga disipulo. Ganon ang concern ni Jesus noon, ngayon din ang concern niya ngayon. Marami sa atin, mga, saka na ako mag-work, maging worker, or ano, saka na, mga ganon, next year, or ano, mayroon lang akong tatapusin. Maayusin ko lang tong career ko, mag-masteral muna ako. Kasi, di ba? So, the same. Pero hindi mag-aantay yung palay, di ba? Kasi, mag-ano lang tayo sa example ng palay. Hindi siya pwedeng mag-antay sa atin para i-harvest. Ngayon ang harvest time. So, kikita po natin si Jesus dito. Yon ang gusto niyang i-emphasize, yung harvest mentality. So, Jesus touched, alam po natin dito, Jesus healed Peter's mother-in-law. He healed the leper, fell at his feet. So, nakikita po natin si Jesus dito. Talagang yung mother-in-law niya, ni Peter ay tinatouch po niya at na gumaling po yun siya. At marami pa, he touched the eyes of two blind men, asking for mercy and healed them. He touched deaf and mute and they began to hear and speak. He touched the coffin of the widow. Coffin of the widow. Bawal niya po din patay. Nung patay, bawal din yakapin yan. Maliban kung tatay mo, kamag-anak, pwede kang humawak, pero the whole day, hindi ka pwedeng pumasok sa church, sa temple, parang madumi ka. Ganon po ka, doon strict ang yung law ng, kumbaga, yung law ng pangaparisi, sabihin natin mga Jew. Pero si Jesus talagang nilayhan niya yung mga, di ba? Yung anak ng babae na widow na ilulubing na yun Tinatouch niya yun at nabuhay yun. So, minsan parang si Jesus nakikita mo, yung disparity ba ng the way he interacts with people. Nagugulat yung mga pare, ano bang style nito ni Jesus? Bakit ganun siya? Then yung blind, tinatouch niya. Di ba? Physical, ang talaga, hindi lang yung sasabihan niya. Mayroon siyang mga panahon na sinasabi niya. He spoke the word, but marami siyang interaction through touching. So, sabi nga dito, he demonstrates his love by reaching little children. Diba? Ngayon, medyo kasi yung sila sila Briel at saka si Mateo, 2 linggo din naka-church. So, bakit Kari? Malikot Malikot daw. Ko find another church kung hindi mo mano yan. Kasi hindi daw siya concentrate pag nandoon kasi nga lakad-lakad ng tamakbo, hindi daw sa tawag nito sa kidos. Sabi ko minsan mabigat din ng kalooban ko na kasi nga kailan pa yan magiging hindi malikot. Baka that time hindi na sila magustuhan na magpunta ng church. Kasi Jesus, nakikita natin yung the same thing. Yung mga bata, ingay yan. Kailangan talaga nating i-accommodate. Kasi si Jesus mismo dito, lahat ng mga aspeto ng mga talagang ginawa niya yan para maging example po sa atin. Kaya yung mga bata, kinuha ni Jesus at hinawakan pa niya. Di ba? Because the kingdom are theirs. So,
So the Holy Spirit wants to channel through our lives to others. Channel. Kaya pag kailangan ang ano diyan, hindi lang po spoken word. Kailangan talaga na touch. Whoever believes in me, sabi nga ng John 7:38, whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. So malalim siguro yung pagka-speak dito, yung word na ito. Pero iba talaga pagka kumbaga may interaction ka, may engagement ka sa sa mga tao. Hindi lang by sabi nga dito, not just theoretically, kundi actual talaga, actually. Okay. So Jesus did not use his God-given power for a personal use. In John 9:54, so makita po natin dito ang disengagement ng mga disciple. When the disciples James and John saw this, they asked. Kasi nakita nila yung mga Samaritan, parang nireject nila yung gospel. Papapasok sila Jesus, going to Jerusalem. Nag-reject yung mga Samaritan, sabi ni James and John, Lord, pwede bang ulan tayo ng apoy? Sabi nila, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? Parang judgment na, style ni Jonah. Ganong spirit nun na parang di sumusunod tong mga taong ito. Ayaw makikinig, papoy na lang para na. Minsan may mga ganon tayo, mas madali tayong mag-judge, mas madali tayong pag may nakita tayong nagkamali, talagang kumbaga madali tayong mag-judge at gusto natin agad punishment ang susunod. 'Di ba? Pag may mga lumalabag, ginagawa mo kasi mas madali mas madali tayong bumaling doon sa pagja-judge or pagbibigay ng judgment or parusa kaysa magiging mahabagin at magbigay ng kumbaga chance. So, nirebuke po yon dalawa, si James and John, nirebuke po ni Jesus. Jesus rebuked them. So, wag naman, ganon. Pero may nangyayari kasi yan sa mga Old Testament, sila Isaiah o si Elias, yung na nagpaulan ng apoy, na natupok yung mga sundalo ng Aramim. So, gusto nila gamitin yung power na yon. Pero si Jesus, hindi niya ginagamit yon. Bakit naman? Ibigyan mo ng chance ng mga tao. Kung ayaw pa nila ngayon, punta muna tayo sa Jerusalem. Maybe someday, magiging maayos naman sila. Hindi ko alam kung first nangyari ito bago yung Samaritan woman or after ng Samaritan woman. Kasi alam po natin yung Samaritan woman, nag-respond yung mga tao ng Samaria, di ba? Mga Samaritan. Through the preaching of that lady, yung kumbaga yung may maraming asawa. So, hindi ka pwedeng mag-judge talaga kagad ng isang tao. So, ang kay Jesus, it's more on the harvest. Ngayon, we still have a lot of chance na talagang i-share ang gospel dahil sa grace period pa po tayo. Hindi pa ngayon judgment time. Pero marami na po. Actually, when I first joined GIL, narinig ko una si Brother Eddie, I was in the mentality na kunti lang maligtas. Dahil nga, yun nga sabi, kunti lang maligtas, sabi ng mama ko. Kasi raised the other church, parang na kunti lang maligtas. Kaya yung church namin na kunti lang kami, ito pwede na to. Kaya nung narinig ko si Brother Eddie na karang mag-preach para lahat ng Pilipino maligtas, sabi ko, paano yun? Hindi namin maligtas. parang ayaw ko. Kaya kumbaga stumble lang ko, sabi ko, totoo lang, yun ang ko. Di ba ngayon namin sa atin yan, kunti lang maligtas. Pero nagtaka ka si Brother Eddie, hindi. Kailangan halos lahat maligtas. Minsan disagree yung spirit ko ba. Later on na-realize ko talagang wala pang judgment pero tayo nasa judgment gusto natin sarado na Itong grupo natin dito, tayo na lang, tayo na to. Pasok lang, bahala na yung hindi umaten. Ganun Hindi sila umaten, bahala sila dyan. Problema na nila yun. Ganun. Kung hindi ka mahabagin, hindi kayo umaten Pero let us encourage, bukas pa po ang pintuan. Hindi tayo ang magsasara ng pintuan. Katulad ng ark, hindi si Moses ba? Si Noah pala. Akala ko natulog kayo. Si Moses na yung sara. Si Noah. Kundi ang God nagsara. Ngayon din,
ang Father ang magsara sa salvation. Habang meron pa, habang may let us use this one, let us have this kumbaga harvest mentality. So Christians should be people conscious, need conscious, harvest conscious. So hindi po yung judgment conscious na tayo, 'di ba? Dapat yung conscious pa natin na harvest muna. Talagang marami pa munang And we can do that in prayer, 'di ba? So Jesus, sabi nga dito, yung isang young man na pumunta sa kanya, na nakita niya a very a lot of potential on him. So observing a fisherman, he recognized that he could be a fisher of souls, a sinful woman. Di ba si Jesus tinitrick nga siya dinadalhan siya ng isang yung woman na makasalanan at nangangalon niya ba yun? Kung anong gawin niya, kung babatuin or kasi sa law nila dapat batuin na may law. Ibig sabihin, mamatay man yung babae na yan on the time sa napaligiran, sila, kumbaga, her blood is on her head, ang sabi noon sa law. Ibig sabihin kasi, nangangalon niya siya nahuli siya Pero, sinabi ni Jesus, sino walang kasalanan ito, siya kung nang bumato. So, sinabi na sa babae, did anyone condemn you? Sabi na wala. Neither I. So, ganun dapat ang mentality. Kailangan kumbaga, yung habag muna ngayon, nasa pa tayo, and more on talagang nakikita po natin si Jesus how he interact with that woman, a sinful woman. So, to the disciples, they saw the harvest in the future. Yun ang nakikita ng mga disciples when that many in John 14:35 sabi po dito, don't you have a saying, it's still 4 months until the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields, they are ripe for harvest. So, minsan nga lang din, hindi natin na catch up yung pagiging having harvest mentality. Natutuwa lang din ako nung narinig ko nga, sabi si Brother Eddie, maski nga daw yung naglilinis sa room niya, sinisiran pa. Hindi na nagpapahinga to si Brother Eddie. So, ganun po siya ka-conscious sa soul. Ganun po sa kanyang importante. Ibig sabihin, may equality. Minsan pagka, naman to, okay na siguro. Mag-share naman ako after 5,000 ng katao or 7,000. Itong isang katao, huwag na. Magpapahinga na lang ako. Tapos Brother Eddie, he take every opportunity. Si Jesus, ganun din po. Nakita niya mga disciples niya, parang futuristic pa yung nila Yung harvest nila, hindi now. Pero sabi na, open your eyes and you will see the field na talagang hinog na siya. So, sabi ko po, 3 things about the harvest. Listen ko na lang po ito. Number 1, catch the vision as the harvest. Catch the vision as harvest. As you go through your life each day, go with your eyes open, see people, see their needs, see them as the harvest. So sabi nga, Samaritan people whom Jesus pointed was unknown to them. But Jesus said, look, those people are part of the harvest. Marami pa itong sinulat ni Wesley Joel. I cannot write it all. Pero nakita ko sa kanya, even makatabi mo sa traffic. Natutuwa ako kasi ginagawa ko yun Yung makita ko sa side, back mirror ko. Makita ko yung tao na yon, minsan mag-asawa. Makita mo, marang may mga away. Minsan pag-pray mo, may mapata nakaupo diyan sa nakikinig ng nagre-record ng nila para ipadala nila. Bago ako dito, nire-record nila yung mga voice nila para ipadala sa Pakistan. When you see them, do not waste time. Do not just look at them. Ay, buti pa sila pa lang. Buti pa sila pa upo-upo lang diyan. Why not use those moment to pray? Kasi kailangan, sabi nga ni Wesley Joel, makatabi mo lang sa traffic, nag-stop, kita mo siya, tingin siya sa'yo, pwede mo siyang ipag-pray, pwede mo siyang i-bless, pwede mo siyang i-pray for salvation. And we should do that. Marami po tayong nakasalamuhan na. Sabi nga ni Beth na si Chon na nag-plan siya na share na yung workmate niya. Sabi niya, sige, maghanap ako ng time next month or hanggang sa naalis na.
Napunta na sa ibang kumpanya, hindi pa rin niya na-sharean. Kasi nga, pag may udyok sa atin ng spirit, dapat gawin na natin yan. That's the right moment, the right time. Kaya nga, in season and out of season na eh. Kasi kung mag-antay ka pa yun ng season, asa ka na pag may anniversary, may imbitahin ko to. Hindi mo alam na wala na pala. Marami mga pagkakataon doon. Merong colleague, while I'm doing a teaching, sabi na, ano yan? Eh, siyempre, nasa trabaho. Gusto ko na itago. Ano yan? Sabi niya, it's a teaching. Ano ba bala? Alis na sana sa ko. Basahin ko sa iyo to. Ano siya, nakaupo siya doon ng 10 minutes, binasa ko yung teaching niya. At salvation pa ata yung doon, topic ko. So he heard the salvation. You see the opportunity? Narinig niya. Pagkatapos tumayo yung isa doon, nakinig pala din. Yung opposite ko, sabi niya, actually sir, narinig ko na yan before. Filipino. Then after few months, yung tao na yun, nakulong na yun at the deport. See the opportunity nga, nakashare ka, di mo alam, dito na share na share. Ganun ang, parang dynamite yung ng word of God eh. Pero, ginawa mo siya. Kung ginawa mo siya talagang right at that moment, kailangan mo talagang gawin yun dahil baka hindi, mawalan ka na ng opportunity. Yung sinasabi mo, magantay ka pa ng another season. So number 2, pray for the harvest. Ito na yung ginagawa natin lagi tayo na pagpipray. Siguro pag wala tayong prayer, how can we sustain and stand against this, ngayon, yung dynamics ngayon ng church? But we prayed. Nakita mo yung resilience ng church. We stand. Resilience is the ability to stand against any or abrupt mga changes. Nakikita mo how the Lord, kasi we are, ang Lord nangungusap through this, mga events, mga prayer meetings. At nakikita mo sila, mga disciples, pag after ni Jesus, lagi silang prayer meeting, lagi silang nag-gather. Dahil, alam po natin, para sa akin I just say this, hindi po, it's not, hindi bagay sa Christian ang comfort zone. Hindi bagay sa atin ang comfort zone. Kikita mo ang church, nang abutan ko dito, I was siguro attending 2005, and after that talagang 2004 ka. 2004. 2004. Second anniversary. Sige po, Pastora. 2004 pala ako dumating. Ako nalimutan ko na. Si Kari pala yung 2005. Nahila na naman ako ni Kari. 2004 ako, then after that talagang pinaalis, napunta kung saan-saan na kami, sa Malayalam, kung saan-saan ng lugar. Napunta sa Ruchi, napunta sa kung saan-saan. And at that moment talagang unang-una matitinag, matitinag, murang para kang magugulat bakit ang sarap na dito, hotel may biscuit pa doon, may kape pa doon. Napunta kami doon sa Malayalam, doon sa likod ng Passport Road. Hindi mo alam na napakadilim na lugar. At saka hindi mo din alam dahil temporary din doon. Pero the resilience, because the church, hindi bagay nga sa atin yung comfort zone . Siguro may mga time na comfort, pero we are ready in prayer like this dahil alam po natin na mangyayari ang shaking ng church. Pero nakakatayo ka. Hindi yung natalsik ka. Di ba? So, you need to have any sorry po. Hindi na masyadong So, pray for those who serve at your business. Ito ngayon mga kasi nga we are praying for the harvest. Every day living or travel, pray for your children at play. And even sa mga na-interact mo sa trabaho, sa mga even phone calls. Sinasabi nga dito, even may mga tawag sa iyo, may nagtanong sa iyo, always look for opportunity na talagang makapag-touch ka through prayer. Yun po ang harvest mentality. Hindi yung sunod na, next time na. So, number 3, be a world Christian. Hindi po to worldly Be a world Christian. Yun nga katulad Brother Eddie na
Jesus is Lord over. Ngayon, Antarctica, ano na ba? Na-catch up nyo na ba yung Antarctica? Natuwa ako kasi in the time to come, mag-aagawan ng Russia or America or Antarctica. In fact, there is already a dispute in Antarctica who will be the first to kasi dapat yan, international yan Pero ngayon, marang nandun na sila Pero si Brother Eddie nandun na rin. Nandun na si Yael. Sige, magagawan kayo dyan, pero Jesus is Lord. Magtanim din kami ng dyan. Magtao lang kayo dyan, pupunta kami. Praise the Lord. So, be a word Christian. Hindi po yung tayo-tayo na lang. So, have a work vision. Be a word intercessor. Let your love be as extensive as God loved the word. Let the Holy Spirit pour God's love through you as you pray. Don't just the word. Okay, yan sinabi ko na, hindi lang theoretically but actually. Don't just repeat, bless the word and think your prayer responsibility for the word is fulfilled through the day. So, love the persons and love the peoples and the nations. Marami po at alam po natin na napakalawak pa po ang ang gagawin ng church. At even Paul calls out to help through prayers. Si Paul, last na po ito, si Paul lagi siyang nag-aas ng prayer. Si Paul, grabe po ang missions po niya. And natutuwa lang din ako yung atin ngayon. Kung basahin niyo yung life ni Paul, he was pinipersecute siya. He's an attorney si Paul, kaya kaya niyang kasi ang gustong bigyan siya ng bigyan siya ng paratang na he's not law abiding. Yun ang katulad ng sa atin ngayon. Pero si Paul, he defended himself, pero hindi rin niya winala yung niya, kumbaga being follower of the way. Ang tawag niya ng the way, yung si Jesus yan. Pag sinabi niya sa Acts, kung makita mo, I am the follower of the way. Ibig sabihin si Jesus yon. So, he defended himself, but trying to be, kumbaga, following the law of the land. Di ba? Iyon ang ginagawa po natin ngayon. So, kung basahin mo po yung Paul, halagang halos maranasan po natin yan. Hindi po yan bago nangyayari sa atin ngayon at mangyayari pa sa ating sa church. Pero handa po tayo. So, sabi nga ni Paul dito, in these letters to the church he had founded, as well as those who had only heard about Rome and Colossus, no? Or Colossae. Mga tao sa Colossians. So Paul had one constant prayer request. He repeated it many times sa mga letter niya, and though the words varied, the message was always the same. Help us by your prayers. Okay? So, kung si Jesus naman ay pinakita niya yung kumbaga touching or reaching or having that harvest, si Paul naman through prayers. Kaya yung ginagawa natin ngayon, we have done physically, but we are doing also in prayer. Si Paul ay talagang help us through your prayer. So, malaking bagay po yun na natutunan po natin na ang prayer pala ay kaya palang ipadala ng kaya palang mag-reach out maski magkaiba sila ng continent or destiny location. So then many will give thanks on your behalf. Sabi nga ng 2 Corinthians 1:11, and many will give thanks on your behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayer of many. So, Paul desired that every Christian would pray for his ministry. Yun po ang sabi po nito, ang request po niya. So, marami pa po, lahat ng mga Philippians, at may mga churches pala po dito na hindi na napunta ni Paul, pero requested prayer. So, hindi ko na ma-mention yung lahat. But, sabi dito to the Corinthians, he wrote that he always thanked God for them and was praying for their perfection. So he asked them to help him pray with their prayers. So sa Ephesians, he wrote the Ephesians that the time he heard about their Christian faith,
So, ibig sabihin, hindi niya napuntahan. Narinig lang ni Paul. He had never stopped thanking God for them and remembering them in his prayer. So, marami pa pong example dito na makita po natin na si Paul ay hindi lang siya nagpe-pray sa mga churches. And he also, kumbaga, solicited prayers for the churches. Now, siguro makikita po natin dito, mga things dito na pag-important na subject po ito. Reaching people, interacting with people, and kumbaga, having that harvest mentality and prayer is the most important thing. Ngayon lahat ay ngayon lahat ay kumbaga wireless na no? Kikita mo real time pag tumawag ka maski saan sa mundo, talagang the same time. Noon talagang kailangan pang wire, kailangan pang sulat, napaka-physical. Ngayon kikita mo it is coming like a prayer. Ngayon, di ba, pag nag-pray ka, wala ka ng gadget hindi ka na mag-load, hindi ka na magbabayad ng data. Mag-pray ka without any cost. Yung time mo lang at saka yung heart mo. Kikita mo siya, there is changes. Kaya in every circumstance, hindi ba natin lahat ng mga mangyayari sa buhay po natin. Sabi nga, we can create our own environment if you are in that kumbaga position that you are praying for the future. Hindi yung kumbaga patulad ng mga safety. Ang mga safety, bakit mahal po ang bayad sa kanila? Dahil pinipredict po nilang mangyayari. Nakikita po nila ang galaw na mangyayari. Example, may crane, magbubuhat. Nakikita nila, tinitingnan nila, ano bang pwede mangyari ito pagbuhatin? Napakabigat na metal na to. Pwedeng malaglag, pwedeng matumbahan to, pwedeng gano'n. Kaya binabayaran po sila kasi magagawa sila ng kung anong gagawin. Iyon ay tinatawag na proactive. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari ang bagay na sulat mo na may prevention. Kasi nalalaman mo mangyayari, possibility. Ang prayer is a proactive. Hindi po siya reactive dapat. Ang reactive prayer, may problema na naman ako. Pag-pray na natin, lagi na lang. Pag dating ng problema, saka ka pa nagpipray, yun ay reactive person. Dapat proactive. Alam siguro yan, yung mga sa construction. Proactive, hindi pa nangyayari ng bagay, nandun ka na sa prayer. Ngayon, I can say that we are a proactive church dahil we are praying, and now the church, nakikita mo kung paano. May mga kasama ako, may mga churches din sila. After pandemic, hindi na sila nawala na sila. Sabi, buti kayo, nakapagpatuloy pa kayo. Sa pandemic sila, nahihirapan din sila nung time ng pandemic. Tayo, nakikita mo pandemic, kung paano. Can you recall what happened? Doon natin na nagamit yung ng multimedia, yung kumbaga Zoom meeting. Hanggang ngayon nagagamit pa rin natin. Para tayong yung mga company mo sa ikaw ganun din. Resilience ang tawag doon Ibig sabihin hindi ka yung natumba, nakaka-recover ka kaagad. Ngayon nangyayari sa atin, it is because we are proactive in prayer. So like Jesus, we have that harvest mentality. We will touch people through touching or whatever it is, and sabi nga ni Paul, prayer. We can solicit prayer and we can pray also so that this church will continually be strengthened through all these things. Amen? Let us pray. We bless you and honor you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa oras po nito at pagkakataon na kami patuloy, Panginoon, in behalf of all the dynamics that happens to us, Lord God, the church. But Lord, the resilience of the church, because Lord, you founded us, Lord God, strongly, Lord God, in prayers. And we determined, O Lord God, the future through prayer. We strengthen, O Lord God, the ranks through prayer and everyone. And Lord God, you've given us the resilience of God to rise up against all these dynamics. Thank you so much, O God, for the leadership of our pastora who stands strong, because you strengthened her. You provided it with the right word. You touch her with your anointing and with your spirit. And Lord God, indeed for us also as followers, as workers, we will also do the same. We will stand our ground. We will not turn our back. We will continue to move on, O Lord God. Whatever the future,
whatever the tomorrow of this church, O Lord God, that you planted here in Abu Dhabi, UAE, and even in the Middle East and UAE. Panginoon, patuloy Panginoon, and Lord God, as we continue to pray, increase the numbers of those, O Lord God, who will invest time in praying, and Lord God, we will do it together. The future, O God, is in our hand, O Lord God, because you are with us. We are victorious. Bless you and honor you tonight. This is we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord.